Kung kayo ay higit sa 60 at gumigising tuwing umaga na nanghihina, walang sigla at napapansin ang kakulangan ng daloy ng dugo sa ibabang bahagi, huwag ninyong sisihin ang inyong edad dahil ang katotohanan ay higit na nakakagulat. Karamihan sa mga lalaking kaedad ninyo ay tahimik na ginugutom ang kanilang sirkulasyon bawat gabi ng hindi namamalayan, at ang kailangan lang para baliktarin ito ay isang kutsara lamang ng tamang pagkain bago matulog. Ako si Dr. Angela Mendoza, isang espesyalista sa kalusugan ng mga kalalakihan na may higit 30 taong karanasan. Inilaan ko ang aking buhay sa pagtulong sa mga matatandang lalaki na muling pag-alabin ang kanilang lakas, enerhiya at koneksyon sa pisikal at emosyonal na aspeto. At ang ibabahagi ko sa inyo ay isa sa pinakahindi napapansing kasangkapan sa kalusugan nga mga lalaki. Tingnan ninyo, sanay tayong mag-focus sa umaga sa mga ehersisyo, bitamina at pampalakas enerhiya. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang tunay na mahika ay nangyayari habang kayo ay natutulog, na ang inyong katawan ay aktibong sinusubukang ayusin ang artery, ibalik ang testosterone at magpadalangang dugo kung saan ito kinakailangan kong bibigyan ninyo itong ang tamang panggatong. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ito gawin. 7 simple at masarap na pagkain bago matulog. Bawat isa ay may kapangyarihang mapabuti ang daloy ng dugo, muling buin ang kalamnan, at ibalik ang sigla, kahit na kayo ay nasa 70 o 80. At huwag kayong alis dahil malapit ko ng ibunyak ang isang pagkain na tinatawag kong Viagra, ang kalikasan sa isang kutsara at kung paano ang paggamit nito ng isang beses lang bago matulog ay maaring magbago sa paraan ng inyong pagising bukas at sa bawat araw pagkatapos nito. Bago tayo sumisit sa mga makapangyarihang pagkain ito bago matulog na maaring magbalik ngang inyong daloy ngang dugo at kumpiyansa sa isang gabi, siguraduhin pinutin ang subscribe button at ion ang bell para hindi ninyo makaligtaan ang isa pang tip na idinisenyo upang tulungan ang lalaking higit sa 60 na maging malakas, masigla at may kontrol muli. At kung handa na kayong bawiin ang inyong kalusugan, mag-type ne 1 sa comments. Kung gusto ninyo iba sa susunod, mag-type ng 0 at sabihin sa akin kung paano ko kayo mas mapaglilingkuran. Sige, simulan na natin. Mag-uumpisa sa pinakaunang bagay na kailangan ninyong maunawaan kung gusto ninyong palakasin ang daloy ng dugo kung saan ito pinakamahalaga. Bakit humihina nang mabilis ang sirkulasyon sa ibabang bahagi pagkatapos ng 10? At bakit ang gabi ang inyong pinakamalaking pagkakataon upang ayusin ito? Dito nakakamali ang karamihan sa malalaki at dito magsisimula ang inyong pagbabalik. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Isa, bakit humihina ang sirkulasyon sa ibabang bahagi sa gabi at bakit iyon ang inyong bentahe? Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang isang bagay na bihirang marinig ng mga lalaki mula sa kanilang mga doktor. Ang daloy ng dugo sa inyong singit ay hindi lamang tungkol sa pagkaarus. Ito ay tungkol sa inyong kalusugan, inyong pagkakakilanlan at kalidad ng inyong buhay. At sa kasamaang palad, pagkatapos nga 60, ang sirkulasyong iyon ay nagsisimulang humina ng mas mabilis kaysa sa inaakala ng marami. Ngunit heto ang bahaging hindi pinag-usapan ng sinuman. Hindi ito pinalalalang ang gabi. Sa katunayan, ito ay maaring maging iyong pinakamalaking pagkakataon para sa pagaling. Noong nga unang taon ko sa propesyon, may pasyente akong nangangalang Joe, 71 taong gulang, retiradong bumbero, at isang mapakmahal na ama ng 3. Nakaupo siya sa aking opisina na may luha sa kanyang mata, tahimik na sinasabi sa akin na hindi niya na naramdaman ang kanyang pagkalalaki sa loob ng mahigit 1 taon. Hindi lang niya tinutukoy ang performance, tinutukoy niya ang pakiramdam na hiwalay sa kanyang sarili. Tinanong ko siya tungkol sa kanyang tulog, sa kanyang dieta at partikular kung ano ang ginagawa niya ilang oras bago matulog. Tulad ng karamihan sa mga lalaki. Sinabi niya, wala naman masyado, sinusubukan ko lang mag-relax, siguro manot ng TV. Doon ko napagtanto kung gaano kadalas binabalewala ng mga lalaki ang isa sa mga pinakamakapangyarihang bintana ng pagaling sa buong araw. Bago matulog, kasi habang tayo ay tumatanda, bumababa ang ating antas ng nitric oxide. Ito ang molekul na tumutulong sa mga daluyan ng dugo na mag-relax at bumuka, na nagpapahintulot sa dugo na malayang dumaloy sa buong katawan, lalo na sa ari. Isama pa diyan ang pagbaba ng testosterone at paninigas ng mga artery.
at hindi nakapagtataka kung bakit nagsisimulang mawalan ng sensitibidad. Lakas at tibay ang malalaki, pero heto ang sikreto, na talagang ang inyong katawan na ayusin ang pinsalang iyon habang kayo ay natutulok. Nakaprograma ito sa inyong biolohiya. Sa panahon ng malalim na tulok, naglalabas ang inyong katawan ng growth hormone, nag-ayos ng nga tissue, at binabalanse muli ang inyong nervous system. Ang problema, kung walang tamang sangkap, kung walang tamang panggatong, hindi magagawa ang inyong katawan ng trabaho nito. Dito hindi namamalayan ng karamihan sa malalaki na sila mismo ang nagdudulot ng kanilang kabiguan. Nilalaktawan nila ang protina sa gabi, hindi sila nakakakuha ng sapat na magnesium, natutulok silang bahagyang dehydrated may pamamaga, o hindi matatak ang antas ng asukal sa dugo. At lahat ng iyon ay tahimik na sumasakal sa sirkulasyon kung saan ito pinakamahalaga. Ngunit si Joe ay gumawa ng isang maliit na pagbabago. Sinimulan niyang bigyan ang kanyang katawan ng tamang pagkain bago matulog, isang kutsara lang. Sa loob ng ilang linggo, mas malalim na ang kanyang tulog, gumigising na may mas maraming enerhiya, at mas buhay at may kumpiyansa sa ibabang bahagi. Naalala ko pa siya noong bumalik para sa kanyang follow-up appointment. Bahagyang mas matikas ang tindig, mas matatak ang boses, at may ngiti na muli sa kanyang mamata. Iyan ang kapangyarihan ng panggabing nutrisyon. Kaya ano ang kinain ni Joe bago matulog? At mas mahalaga, ano ang dapat ninyong kainin ngayong gabi? Magsimula tayo sa isa sa pinakamakapangyarihan ngunit minamaliit na pagkain sa inyong kusina. Marahil ay kinakain ninyo ito buong buhay ninyo, ngunit hindi ninyo namalayan kung ano ang magagawa nito para sa inyong pagkalalaki pagkatapos ng 90. Dalawa, malambot na nilaga o poached na itlog. Ang panimula sa nitric oxide. Hayaan ninyong tanungin ko kayo ng isang simpleng bagay. Kailan huli ninyong naisip na ang isang itlog ay maaring magbalik ng inyong pagkalalaki? Karamihan sa atin ay lumaki na iniisip na ang itlog ay para lang sa almusal, scramble sa umaga, siguro ipinirito tuwing weekend. Ngunit bilang isang doktor na nagtrabaho kasama ang mga matatandang lalaki sa lupeng mahigit 3 dekada, masasabi ko sa inyo ito. Ang isang malambot na nilagang itlog sa gabi ay maaring mas malaki ang magawa para sa inyong performance kaysa sa isang buong estante ng mga suplemento. Naalala ko ang isang pasyente na nangangalang Walter. Siya ay 68, isang retiradong guro sa matematika, mahinahon magsalita, at may pag-aalinlangan. Sinabi niya sa akin, Dok, kung isang simpleng bagay tulad ng pagkain ng itlog ay makakapabago sa pakiramdam ko bilang isang lalaki, dapat may nagsabi na sa akin nun pa. Ngumiti ako at sinabi, well, iyon mismo ang ginagawa ko. Tingnan ninyo, ang kapangyarihan ng itlog ay wala lang sa protina. Ito ay nasa isang compound na tinatawag na leucine, isang amino acid na nagpapasigla sa paglaking kalamnan, balanseng hormona, at higit sa lahat para sa malalaking tulad natin, ang paglabas ng nitric oxide. Iyon ang molecule na responsible sa pagre-relax na manadaluyan ng dugo at pagpapabuti ng daloy ng dugo, lalo na sa mga bahaging malamang na napansin ninyong humihina. Ngunit hindi lang iyon. Ang nga itlog ay naglalaman din ng vitamin D na sumusuporta sa antas ng testosterone at vitamin B12 na nagpapahusay sa nerve signaling na critical para sa sensitibidad at pagkaarus. Ang isang malambot na nilaga o poached na itlog, partikular, ay magaan sa tiyan na nagpapahintulot sa inyong katawan na tunawin ito ng dahan-dahan sa buong gabi na namamahaging nga sustansya kung saan sila pinakakailangan sa inyong nga kalamnan, sa inyong nga artery at sa inyong pagkalalaki. Idinada ni Walter ang dalawang malambot na nilagang itlog sa kanyang gawain bago matulog. Walang dramatikong pababago, walang komplikadong dieta, kundi pagiging consistent lamang. Sa loop ngang 10 araw, sinabi niya sa akin na gumigising siyang may mas matitigas na paninigas sa umaga at mas kaunting pagpunta sa banyo sa gabi. Hindi ito isang himala, ito ay aham at gumagana ito kasamang kanyang katawan, hindi laban dito. Mayroong isang bagay na lubos na nagpapalakas loop sa pag-alam na ang isang hamak na kutsarang pagkain ay tahimik na nagsisimulang muling buuin kung ano ang kinuha ng panahon. Hindi ninyo kailangang maramdaman na sira na kayo. Kailangan ninyo lang pakainin ang inyong katawan sa ibang paraan. Ngunit kung sa tingin ninyo ay makapangyarihan ang itlog, maghintay kayo hanggang marinig ninyo ang tungkol sa malapot na palaman na nagpaparirelax sa inyong mga artery, nagpapatatak sa inyong asukal sa dugo, at naghahanda sa inyong sirkulasyon para sa tagumpay sa buong gabi at isang kutsara lang ang kailangan.
maaring hindi na ninyo tingnan ang almond butter sa parehong paraan muli. 3. Almond butter, ang pamparelax ng artery. Ngayon, kung nakatayo na kayo sa inyong kusina sa kalaliman ng gabi, naisip kung ano ang maaari ninyong kainin na hindi makakasira sa inyong tulog o asukal. Gusto kong isipin ninyo ito. Isang kutsara lang ng almond butter. Iyon lang. Walang tableta, walang daya, isang kutsara lang, isang bagay na creamy at natural na matagal lang nasa inyong pantry, naghihintay na gumawa ng isang makapangyarihang bagay para sa inyong katawan. May isang akong pasyente na nangangalangkal, 74 taong gulang, biyudo sa look ng 3 taon, at kamakailan lang ay nakikipagdate muli. Nahihiya siyang banggitin ito, ngunit pagkatapos ng ilang pagbisita sa wakas ay sinabi niya, "Dok, lahat ay mayos naman maliban sa akin. Nag-usap kami. Wala siyang mabibigat na gamot. Disente ang kanyang blood work. Ngunit ang nakakuha ang aking pansin ay ang kanyang matinding pagbaba ang enerhiya sa gabi at ang kanyang kakulangang consistency sa pagtulog. Dun ko binanggit ang almond butter. Ang almond butter ay higit pa sa isang merienda. Ito ay isang kasangkapan para sa suporta sa sirkulasyon. Puno ito ang magnesium na tumutulong ma-relax sa mga makinis na kalamnan sa inyong mga daluyang dugo na nakpapababa ang resistensya at naghihikayat ng mas mahusay na daloy. Mayaman ito sa mga healthy fats na sumusuporta sa production ng hormone at higit sa lahat, naglalaman ito ng isang amino acid na tinatawag na arginine. Kino-convert ng inyong katawan ang arginine sa nitric oxide, ang mismong molecule na responsable sa pagtulong sa inyong makamit at mapanatili ang daloy ng dugo sa ari. Ngunit heto ang kagandahan nito, kapag kumain kayo ng almond butter bago matulog, isang kutsara lang, hindi ninyo lang binibigyan ang inyong katawan ng isang bagay na masarap. Nagpapadala kayong senyales sa inyong vascular system mag-relax, mag-restore muling buuin. Pinapanatili rin ng almond butter na matata ang inyong asukal sa dugo sa buong gabi na mahalaga pagkatapos na 60. Ang pabago-bagong antas ng asukal ay maring makagambala sa regulasyong hormone, makasira sa mga siklong pagtulog, at maging sanhi ng pagkapagod sa silid-tulugan. Sinimula ni Carl na kumain ng isang kutsarang almond butter sa isang piraso ng whole grain toast isang oras bago matulog. Pakalipas ng 2 linggo, pumasok siya sa aking opisina na may ngiting hindi ko pa nakita noon. "Dok," sabi niya, "pakiramdam ko bumata akong 20 taon. Napansin din ng girlfriend ko, iyan ang kapangyarihan ng simpleng nutrisyon sa tamang oras." At habang binubuksan ng almond butter ang adaanan, ang susunod na pagkain bago matulog ay mas malalim ang epekto. Pinapahusay nito ang pagaling, binabawasan ang pamamaga, at may lihim na sangkap na natural na nagpapabuti sa inyong tulog at performance sa isang gabi. Ito ay matamis, maasim, at madalas nakakalimutan. Pag-usapan natin ang cherry juice. Ngunit hindi lang basta cherry juice. Ang isang ito ay may tunay na agam sa likod nito. 4. Tart cherry juice. Ang superfood para sa tulog at sirkulasyon. Mayroong halos nostalgic na pakiramdam sa cherry juice. Nagpapaalala ito sa marami sa atin ng tag-araw, pagkabata, marahil kahit na yung nga malilit na bote ang salamin na itinatago nga ating maina sa ref. Ngunit ang hindi alam ang karamihan sa mga lalaking higit sa 60 ay ang maasim na pulang inuming ito ay maaring tahimik na maging isa sa mga pinakamakapangyarihang kasangkapan sa inyong panggabing gawain para sa inyong tulog at performance. Minsan, may pasyente akong nangangalang Leonard, 69, isang retiradong bus driver na may malakas na boses at tahimik na pakadismaya na dala-dala niya sa kanyang dibdib. Nahihirapan siya sa putol-putol na tulog, mababang enerhiya at lumalaking pakiramdam na ang kanyang katawan ay hindi na nakikipagtulungan, lalo na pagdating sa intimacy. Nandun ako sa isip, sabi niya sa akin pero sa pisikal, para bang umalis na ang katawan ko sa kwarto. Doon ko ipinakilala sa kanya ang tart cherry juice. Ang nagpapaging kakaiba sa tart cherry juice ay hindi lang ang lasa. Ito ay ang paraan kung paano ito gumagana sa inyong katawan habang kayo ay natutulog. Ito ay isa sa pinakamayamang likas na pinakukunan ng melatonin, ang hormon na tumutulong sa pagregulat ng malalim at restorative na pahinga. Ngunit puno rin ito nga anthocyanins, mga natural na compound na lumalaban sa pamamaga at nagpapalakas ng produksyon ng nitric oxide. Ibig sabihin, habang kayo ay natutulog,
tinutulungan ng tot cherry juice ang inyong madaluyan ng dugo na bumuka, mag-repair, at payagan ang mas mahusay na daloy sa inyong makalamnan, sa inyong puso, at all sa inyong pinakapribadong nga bahagi. Sinimula ni Lena na uminom ng isang maliit na baso malapan 30 minuto bago matulo. Sinabi niyang naging isang nakakakalmang ritual ito. Sa loop ng ilang araw, mas mabilis siyang nakakatulog. Sa loop ng ilang linggo, napansin niya ang mas kaunting pagising sa gabi, mas maraming enerhiya sa umaga, at may isa pa, gumigising siyang may mas malalakas na paninigas. Hindi ko inaasahan iyon mula sa cherry juice. Sabi niya, habang tumatawa, pero tatanggapin ko. Ang pinakagusto ko sa pagkain ito ay kung gaano ito banayat at epektibo. Walang side effects, walang komplikasyon, isang maliit na baso lang at nakukuha ng inyong katawan ang eksaktong kailangan nito para makreset at muling buuin. Ngunit heto ang bagay, habang ang cherry juice ay nagpapaginhawa at nagpapanumbalik mula sa loop, ang susunod na pagkain ay gumagana na parang isang maliit na nutritional powerhouse. Ito ay malutong, punong mineral, at tumutulong panapalitin ang prostate na may mas malaking papel sa sexual performance kaysa sa inaakala ng karamihan sa mga lalaki. Hindi ito magarbong pagkain. Sa katunayan, maaring nakalagay na ito sa isang mangkok sa inyong kusina. Pag-usapan natin ang butong kalabasa at kung bakit maaring sila ang pinaka-underrated na sikreto sa inyong panggabing gawain. 5. Buto ng kalabasa. Ang mineral powerhouse sa isang kutsara. Minsan, ang pinakamalaking kapangyarihan sa paggaling ay nakatago sa pinakamaliliit na bagay. Ganyan-ganyan ang pakiramdam ko tungkol sa mga butong kalabasa. Hindi sila mukhang espesyal. Maliliit lang na berdeng buto na madalas nating binabalewala o itinatapon pagkatapos mag-ukit ng isang jack-o lantern. Ngunit para sa malalaking higit sa 60, ang maliliit na butong ito ay maaring gumawa ng malaking pagkakaiba, lalo na pagdating sa sirkulasyon, tulok, at pagbabalik nga kung ano ang tahimik na kinukuha nga edad sa atin. Naalala ko si Don, isang 66 taong gulang na retiradong inhinyero, matangkat na lalaki, mahinahon magsalita, na pumunta sa akin dahil sa madalas niyang pagising sa gabi. Dok, sabi niya, parang orasan 2, 3, minsan 4 na beses sa isang gabi. At pagsapit ng umaga, pakiramdam ko halos hindi ako nakatulog. Ngunit hindi lang ito tungkol sa tulog. Mababa ang kanyang enerhiya, humihina ang kanyang intimacy sa asawa at nagsisimula na siyang maniwala na ganito lang talaga ang pagtanda. Tiningnan ko ang kanyang chart. Ang kanyang presyon ng dugo ay tumataas at ang kanyang prostate ay bahagyang lumaki. Hindi naman kakaiba ngunit isang bagay na maaari naming tugunan. Doon ko sinabi sa kanya ang tungkol sa mabutong kalabasa. Ang mabutong kalabasa ay napakayaman sa magnesium na tumutulong makrelax sa makalamnan sa inyong madaluyan ng dugo na nagpapadali sa daloy ng dugo sa buong katawan. Puno rin silang zinc, isang mineral na kritikal para sa produksyon ng testosterone at kalusugan ng prostate. At marahil ang pinaka hindi napapansin, sila ay isang natural na pinakukunan ng tryptophan na tumutulong sa inyong katawan na gumawa ng serotonin at melatonin na mahalaga para sa malalim at restorative na tulog. Ngunit may higit pa, iminumungkahing ilang paaral na ang phytosterol sa mga butong kalabasa ay maaring makatulong na bawasan ang pamamaga ng prostate na nagpapahintulot sa mas mahusay na daloy ng ihi at hindi direktang nagpapabuti sa panggabing daloy ng dugo sa singit. Sinimulan ni Don na kumain ngang 1 hanggang 2 kusarang hilaw na buto nga kalabasa bago matulo. Minsan ay hinaluan ng kaunting saging, minsan ay walang halo. Sa loop ngang ilang linggo, nabawasan ngang kalahati ang kanyang pagpunta sa banyo sa gabi. Sa loop ngang 1 buwan, mas nakapahinga siya, mas nakatutok at nakakagulat, mas tumutugon sa silid-tulugan. Ilang taon na akong hindi naging ganito katatag, sabi niya. Para bang may nagising sa loob ko, iyan ang magagawa ng maliliit na butong ito kapag binigyan ninyo sila ng pagkakataon. At habang ang mabutong kalabasa ay nagbibigay ng mamineral na kailangan ng inyong katawan, ang susunod na pagkain sa aming listahan ay nag-alok ng isang bagay na mas makapangyarihan pa. Isang mabagal at tuloy-tuloy na paglabas ng protina na tahimik na gumagana sa buong gabi upang muling buuin ang inyong madaluyan ng dugo, kalamnan at tibay. Ito ay creamy, nakakabusok,
at napakasarap kasama nga magaberi o isang kutsarang pulot. Pag-usapan natin ang Greek yogurt at kung bakit ito ay higit pa sa isang pagkaing pang-almusal. 6. Greek yogurt, dobleng protina para sa panggabing pag-ayos. Mayroong isang bagay na nakakaginhawa sa isang mangkok ng Greek yogurt. Ito ay malamig, makinis at pamilyar. Ngunit ang hindi alam ngang maraming lalaki ay ito rin ay isa sa mga pinakamakapangyarihang kasangkapan na maari ninyong ibigay sa inyong katawan bago matulog. Lalo na kung kayo ay higit sa 60 at sinusubukang bawiin ang inyong lakas, tibay, at ang pakiramdam ngang pagiging ganap na buhay muli. Naalala ko si Robert, isang 70, taong gulang na dating high school football coach na mayroon pa ring matatag na pakikipagkamay at may otoridad na boses. Ngunit ipinagtapat niya na salute, pakiramdam niya ay anino na lamang siya ng dating pagkatao. Mas malambot na ang kanyang makalamnan, mababaw ang kanyang tulok, at ang intimasi sa kanyang asawa ay lumayo na. Mahal na mahal ko pa rin siya, sabi niya sa akin, pero hindi na makasabay ang katawan ko. Doon ko tinanong kung ano ang kinakain niya bago matulog. Tumingin siya sa akin nang may pagtataka at sinabi, wala. Akala niya masama ang kumain ng gabi. Iyan ay isang karaniwang paniniwala, ngunit kapag ginawa ng tama, ang isang magaan at strategic na pagkain bago matulog ay maaring gumana kasama natural na ritmo ng inyong katawan. Ang Greek yogurt ay isang standout dito. Naglalaman itong dalawang uring ang protina, na mabilis matunaw para mabilis na simulan ang pag-ayos, at casein na mabagal matunaw para magbigay ng panggatong sa iyong kalamnan at tissues sa buong gabi. Ang dobleng epektong ito ay nangangahulugan na ang inyong madaluyan ng dugo at kalamnan ay nakakakuha ng tuloy-tuloy na daloy nga sustansya sa panahon ng inyong pinakamalalim na yugto ng pagtulog, kung kailan pinakamasipak ang inyong katawan sa pag-ayos at pagpapanumbalik. Ngunit simula pa lang iyon. Puno rin ang Greek yogurt ang calcium at B vitamins na tumutulong sa pag-regulate ang daloy ng dugo, paggana ang nerbiyos, at maging sa production and testosterone. Kapag isinama ninyo ito sa mga bagay tulad ng chia seeds para sa omega, tiga-S, blueberries para sa suporta ng antioxidant, o isang pata ng hilaw na pulot para mapahusay ang antas ng nitric oxide, ito ay nagiging higit pa sa isang merienda. Ito ay nagiging isang banayat at nakapagpapalusok na terapi. Seryoso itong ginawa ni Robert. Gabi-gabi, mga isang oras bago matulog, gumagawa siya nga isang maliit na mangkok. Greek yogurt, chia, cinnamon, at ilang hiwa nga saging. Salup ang 3 linggo, sinabi niyang gumigising siyang mas nakapahinga, na may mas magandang enerhiya sa umaga, at isang panibagong pakiramdam ang intimasi na hindi niya naramdaman sa loop ang maraming taon. Hindi ito himala, sabi niya, pero parang ganun ang pakiramdam. Ngayon, kung ang Greek yogurt ay nagbibigay banayat na daloyng protina at nutrisyon sa buong gabi, ang susunod na pagkain ay mas malalim pa. Tina-target nito ang pagaling ng kalamnan, lakas ng artery, at testosterone sa isang creamy na kutsara. Malamang na nalalakaran ninyo ito sa grocery store nang hindi alam kung ano ang magagawa nito para sa inyong pagkalalaki. Pag-usapan natin ang cottage cheese at kung bakit nararapat itong makaroon ng pwesto sa inyong panggabing gawain. 7. Cottage cheese. Ang tahimik na tagapak tayo ng kalamnan. Mayroong isang bagay sa cottage cheese na parang luma tulad ng isang bagay na itinatago ng ating mga magulang o lolo't lola sa ref. Ngunit minsan, alam ng lumang karunungan kung ano ang eksaktong kailangan ng katawan? At pagdating sa muling pakbuong inyong lakas, lalo na pagkatapos ang 60, ang cottage cheese ay isa sa mga pinakatahimik ngunit makapangyarihang kasangkapan na maaari ninyong gamitin bago matulog. Minsan, may pasyente akong nangalang Frank, 72, isang retiradong mekaniko na gumugol ng madekada sa pagtatrabaho gamit ang kanyang makamay. Sinabi niya sa akin na dati ay malakas at matatak ang pakiramdam niya na parang bahagi ng kanyang pakakakilanlan ang kanyang katawan. Ngunit sa nakalipas na ilang taon, pakiramdam niya ay nawawala na ang koneksyong iyon. Mas malambot ang kanyang makalamnan, mas mahina ang kanyang hawak, at bumababa ang kanyang kumpiyansa. Hindi siya naghahanap ng mas shortcut o magic pills. Gusto niya lang maramdaman na may kakayahan siyang muli. Doon ko ipinakilala sa kanya ang cottage cheese. Ang cottage cheese ay mayaman sa kasein.
isang mabagal na natutunaw na protina na nagahatid ng tuloy-tuloy na daloy ng nga amino acid sa inyong katawan sa buong gabi. Ang mabagal na paglabas na iyon ay tumutulong na mulingguin ang mga kalamnan at tissues habang kayo ay natutulog, eksakto kung kailan natural na nagtatrabaho ang inyong katawan upang mag-repair. At heto ang bahaging hindi alam karamihan sa mga lalaki. Ang mas malalakas na kalamnan ay nangangahulugan ng mas mahusay na sirkulasyon, mas mahusay na balanse, at maging mas malalakas na paninigas. Dahil kapag malusok ang inyong nga daluyan ng dugo at mga hibla ng kalamnan, lahat ng nasa ibabang bahagi ay nakikinabang. Ngunit ang mga benepisyo ay hindi nagtatapos sa protina. Nagahatid din ang cottage cheese ng leucine, isang makapangyarihang amino acid na direktang nag-udu sa paglaki at pagaling ng kalamnan. Mataas din ito sa calcium, na sumusuporta sa vascular relaxation at tumutulong na bawasan ang presyon ng dugo. Dalawang bagay na dapat pag-ingatan ng bawat lalaking higit sa 60. At dahil sa malambot nitong texture at banayat na lasa, madali itong tunawin kahit na hindi natulad ng dati ang inyong gana. Ginawa itong bahagi ni Frank ng kanyang panggabing ritual. Kalahating tasa lang, minsan ay may halong cinnamon o berries. Pagkatapos ng ilang linggo, bumalik siya na may kaunting sigla sa kanyang paglakad. Dok, sabi niya, hindi ko inaasahan na mararamdaman ko ulit itong ganito katatak. Mas mahimbing ang tulog ko, mas malakas akong gumising, at sa totoo lang, napansin din ang asawa ko. Iyan ang uri ng pagbabago na nangyayari kapag binibigyan ninyo ang inyong katawan ng tunay nitong kailangan, tahimik, tuloy-tuloy na nutrisyon sa tamang oras. Ngunit kung naghahanap kayo, ngesukdulang panggabing powerhouse, ang personal kong inirekomenda sa mga pasyenteng nagpapagaling mula sa pagkawalang ng kalamnan, pagkapagot, o mahinang daloy ng dugo. Kung gayon ang susunod ay para sa inyo. Ito ay hindi lang pagkain. Ito ay isang targeted na siya kinaidinisenyo upang muling buuin kayo mula sa loop. Hayaan ninyong ipakita ko ang eksaktong formula. 8. Ang Ultimate Muscle Rebuilding Shock, ang aking personal na reseta. May mga pagkakataon sa aking profesyon na nakaupo ako sa harap ngang isang lalaki na sinubukan na ang lahat masuplemento, ehersisyo, dieta at pakiramdam pa rin niya ay humihina siya. Hindi lang sa physical, kundi sa enerhiya, intimacy, at sigla. At kapag nakikita ko ang pinahalong pagkadismaya at tahimik na pagsuko sa kanyang nga mata, alam kong oras na para ipakilala ang tinatawag kong reset button. Isang simpleng panggabing shake na personal kong inirekomenda sa daandang pasyente ko. Ito ay hindi isang usong pulbos mula sa isang health store. Ito ay isang timpla ang nga subo na sangkap na partikular na pinili para sa mga matatandang lalaki na kailangang muling buuin ang kalamnan. Ibalik ang daloy dugo at bawiin ang kanilang enerhiya habang sila ay natutulog. Ang nagpapaging makapangyarihan sa shake na ito ay kung paano ito gumagana kasama ng inyong biolohiya, hindi laban dito. Tingnan ninyo, sa panahon nga malalim na tulog, ang inyong katawan ay nagtatrabaho na upang ayusin ang nga tissue, muling balansehin ang nga hormona, at ibalik ang integridad ng madaluyan ng dugo. Ang kailangan nito ay ang tamang hilaw na materyales. Ang base ng shake na ito ay whey protein, mabilis maabsorb, mayaman sa mga amino acid, at mahalaga para sa pag-ayos ng kalamnan. Dito, nagdaragda ako ng collagen peptides na sumusuporta sa kalusugan ng connective tissue, balat, at nga lining ng daluyan ng dugo. Mas nagiging mahalaga ang collagen habang tayo ay tumatanda, at karamihan sa malalaki ay hindi nakakakuhang sapat. Panghuli, isinasama ko ang leucine, isang amino acid na nagsisilbing parang switch na knock-on sa mga pathway ng pagbuwang ng kalamnan kahit sa mga matatanda. Makasama ang tatlong sangkap na ito ay lumilihang sa tingin ko ay ang pinakakumpletong sistema ng suporta sa gabi na maibibigay ng isang lalaki sa kanyang katawan. Naalala ko si George, 75, na lumapit sa akin matapos mawalan ng malaking kalamnan sa panahon ng mahabang pagaling mula sa operasyon. Pakiramdam niya ay mahina siya, hiwalay sa kanyang sarili. Sinimulan namin siya sa shake na ito, isang scoop ng whey, isang scoop ng collagen, 3 gram leucine, hinalo sa unsweetened almond milk at isang kurot ng cinnamon. Sa loob ng ilang linggo, bumuti ang kanyang postura, bumalik ang kanyang tibay, at may isa pang bumalik ang kanyang pagmamalaki sa sarili. Sa wakas, muli akong nabubuo, sabi niya, hindi lang kalamnan,
kundi ang aking kumpiyansa. Kamangha-mangha kung ano ang nangyayari kapag nakukuha ang katawan ang kailangan nito sa eksaktong tamang oras. Ngayon, habang naayos ang check na ito mula sa loop, marami pa ring lalaki ang nahirapang makita ang mga resulta dahil sa isang karaniwang pagkakamali na ginagawa nila ng hindi namamalayan. Ito ay hindi tungkol sa kung ano ang kanilang ginagawa, kundi kung ano ang kanilang nawawala bago matulog. At kung hindi ninyo alam ang nawawalang strategi na ito, maaring ito ang isang bagay na pumipigil sa inyo. Pag-usapan natin ito, siyam, bakit karamihan sa mga lalaki ay nabibigo? Ang nawawalang pangabing strategy. Nakilala ko ang dandang lalaki na ginagawa ang lahat ng tamang bagay mas mahusay na pagkain. Pag-inom ng mga suplemento, kahit na regular na pag-ehersisyo, ngunit pakiramdam pa rin nila ay natigil sila. Pagod pa rin, hiwalay pa rin sa kanilang lakas, kanilang kumpiyansa, at sa pakiramdam ng sigla na dati nilang taglay. At marami sa kanila ang pumasok sa aking opisina na may parehong tahimik na tanong. Bakit hindi ito gumagana? Ang sagot, madalas, ay nasa isang napapabaya ang yuktong panahon, ang isang oras bago matulog. Karamihan sa mga lalaki, lalo na pagkatapos ang 40, ay hindi namamalayan na ang maliit na bintanang ito ay may napakalaking kapangyarihan. Ito ay kung kailan natural na nais ng inyong katawan na makrepair, makrestore at muling buuin. Ngunit sa halip na suportahan ang prosesong iyon, hindi sinasadyang sinasabotahe ito ngang karamihan sa mga lalaki. Ang ilan ay natutulog na walang laman ang tiyan, iniisip na mas mabuti ito para sa panunaw o pagtulog. Ang iba naman ay kumukuhang mabilis na merienda, karaniwang mataas sa asukal, asin o carbs, na nagpapataas ng kanilang asukal sa dugo, nakakagambala sa kanilang mga hormone, at nagnanakaw sa kanilang katawan ng malalim na tulok na lubos nitong kailangan. Ngunit ang pinakakaraniwang pagkakamali, hindi pagbibigay sa katawan ng nga partikular na sustansya na kailangan nito upang suportahan ang daloy ng dugo, pag-ayos ng kalamnan, at regulasyon ng hormone sa panahon ng pagtulog, kung kailan pinakaaktibo ang katawan sa likod ng eksena. Naalala ko ang isang lalaki, si Thomas, 68, dating construction worker, matibay. Sinabi niya sa akin na nadidismaya siya dahil gaano man siya maksumikap. Hindi niya nakikita ang mga resultang gusto niya. Nagbubuhat siya nga magagaang timbang, naglalakad araw-araw, kahit na binawasan ang caffeine. Ngunit nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang panggabing gawain, nakibit balikat siya at sinabing, karaniwan, nilalaktawan ko ang hapunan o kumakain ako ang sandwich bago matulog. Doon naging malinaw ang lahat, hindi siya nabibigo. Nawawala sa kanya ang strategy na pinakakailangan ng kanyang katawan. Ipinakilala namin ang isang masustansyang pagkain bago matulog sa kanyang gawain. Isang bagay na kasing simpleng cottage cheese o isang shake na may whey at collagen. Sa loob ng 2 linggo, nagsimula siyang matulog ng mas malalim. Pagkalipas ng 1 buwan, bumalik siya na may kulay sa kanyang mukha at sinabing, "Dok, sa wakas, pakiramdam ko ay ako na ulit." Ang katotohanan ay gaano man karaming pagbabago ang gawin ninyo sa araw, hindi muling mabubuo ang inyong katawan kung ito ay nagugutom sa gabi. Ngunit kapag natutunan ninyong pakainin ito ng tama sa mga mahahalagang oras bago matulog, ang pagbabago ay magsisimula tahimik, tuloy-tuloy at makapangyarihan. At iyan ang nadadala sa atin sa isa sa mga tanong na madalas kong marinig mula sa aking mga pasyente. Kung sisimulan kong gawin ang lahat na ito, gaano kabilis ko mapapansin ang pagbabago? Ang sagot na iyon ay maaring makagulat sa inyo dahil mas mabilis tumugon ang inyong katawan kaysa sa inaakala ninyo, lalo na kapag tinatrato ninyo ito ng tama. Tingnan natin kung ano talaga ang nangyayari sa loop nga 7, 14 at 30 gabi. 10, ano ang asahan sa loob ng 7, 14 at 30 gabi? Isa sa mga pinakakaraniwang tanong na naririnig ko mula sa aking mga pasyente, lalo na sa mga tahimik na nahirapan sa loop ng maraming taon ay ito, "Dok, kung gagawin ko lahat ng sinasabi mo, gaano kabilis ko mararamdaman ang pakakaiba at naiintindihan ko? Kapag gumugol ka nga buwan o kahit taon na pakiramdam mo, ay nawawala na ang iyong katawan sa iyo, mahirap paniwalaan na ang isang bagay
Nakasing simple ngang pagbabago ngang kinakain mo bago matulog ay maaring magbago ngang gabagay. Ngunit gusto kong malaman ninyo talagang kaya nito at madalas itong nangyayari ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ninyo. Naalala ko si James, 71 taong gulang, isang retiradong kartero. Hindi siya naghahanap ng mga himala, gusto niya lang maging mas malakas pagising niya at mas konektado sa kanyang asawa kapag nagbabahagi. Sila ngang isang sandali ng paglalambingan. Mayroon siyang nga pagdududa, tulad ng maraming lalaki, ngunit nangako siyang susubukan ang panggabing strategy na pinag-usapan natin. Pumipili ng isa o dalawa sa mga pagkain bawat gabi, binibigyan ang kanyang katawan na hilaw ng materyales na kailangan nito habang siya ay natutulog. Pagkatapos lamang ng 7 gabi, nagulat siyang isang bagay na simple ngunit makapangyarihan. Mas malalim na tulog, mas kaunting pagising, mas kaunting pakbaling-baling. Sinabi niya sa akin, pakiramdam ko sa wakas ay nagpapahinga na ako, hindi lang nakapikit. At diyan mismo nagsisimula ang pagaling. Pagsapit na 14 na gabi, bumuti ang kanyang enerhiya sa araw. Nagsimula siyang gumising na may natural na matitigas na paninigas sa umaga muli, isang bagay na akala niya ay matagal nang nakalipas. Mas alerto siya, mas nakatutok at sinabing gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa unang pagkakataon sa lubngang, maraming taon, inilarawan niya ito bilang isang tahimik na pagbabalik ng pag-asa. Pagkatapos ay dumating ang 30 araw at doon nangyari ang mas malalaking pagbabago. Tumaas ang kanyang tibay sa silitulugan, hindi na siya tumatakbo sa banyo sa gabi. Mas malakas ang kanyang pisikal na pakiramdam, kapwa sa tonong kalamnan at sa emosyonal na presensya. Nakomento pa ang kanyang asawa na tila mas magaan siya, mas panatak, mas siya mismo. Iyan ang nangyayari kapag sinusuportahan ninyo ang natural na proseso ng pag-ayos ng inyong katawan gabi-gabi. Hindi ninyo kailangang maghintay ng buwan. Sa pagiging consistent at tamang diskarte, ang pagbabago ay nagsisimula sa loob lamang ng ilang gabi. Nais ng inyong katawan na gumaling. Kailangan lang nito ng tamang suporta para magawa ito, lalo na pagkatapos ng 60. At ngayong naunawaan ninyo kung gaano kabilis at kalalimaring tumugon ang inyong katawan, may isang huling bagay akong gustong iwan sa inyo. Ito ang pinakamahalagang mensahe sa lahat dahil ang sasabihin ko ay hindi lamang tungkol sa pagkain o tulog. Ito ay tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang lalaki sa yuktong ito ng buhay. Hubak ninyo itong palampasin. 11. Ang huling salitang inyong doktor, hindi kayo sira, kayo ay kayang muling buuin. Kung may isang mensahe akong gustong iwan sa inyo, ito iyon, hindi kayo sira. Wala akong pakialam kung ano ang inyong edad, kung ano ang sinabi ng huli ninyong leprosals, o kung gaano karaming gabi na kayong gising na nag-isip, kung ang inyong pinakamagagandang araw ay nasa likuran na. Hindi kayo sira, kayo ay kayang muling buuin, at lahat ng pinag-usapan natin. Bawat kutsarang pagkain, bawat patak ng tarchery juice, bawat protein shake bago matulog, lahat ito ay tungkol sa pagbibigay sa inyong katawan ng tahimik nitong hinihiling. Nakaupo na ako sa harap na napakaraming mabubuting lalaki na naniwala sa kasinungalingan na ang pagtanda ay nangangahulugan ng pagina, na ang kanilang intimacy, lakas o pagkakakilanlan ay may expiration date. Ngunit nasaksihan ko rin mismo kung ano ang nangyayari kapag nagpasya ang isang lalaki na tumigil sa pagsuko at simulang ibigay sa kanyang katawan ang kailangan nito para gumaling. Nakita ko ang mga lalaki sa kanilang 70 at 80 say na nakbalik ang kanilang sigla. Nakita ko ang mapagsasamang naibalik, ang paggalang sa sarili na bumalik, at mga lalaking bumalik sa kanilang buhay na mas mataas ang no. Hindi tumigil sa paggana ang inyong katawan, ito ay naghihintay. Naghihintay para maunawaan ninyo kung gaano ito kalakas tumugon sa pangangalaga, atensyon, at tamang uri ng panggatong. At hindi pa huli ang lahat dahil ang pagaling ay walang limitasyon sa edad. Ang muling pagbuo ay hindi para lamang sa mga bata. Sa katunayan, habang tumatanda kayo, mas pinapahalagahan ng inyong katawan ang pagsisikap. Ngayong gabi, may pagpipilian kayo. Maari ninyong ipagpatuloy ang parehong gawain at umasa sa pagbabago. O maari kayong gumawa ng isang simpleng aksyon. Isang kutsara lang ng tamang pagkain,
isang baso ng tamang inumin, isang tahimik na pangako na alagaan ang inyong sarili at magsimulangang isang bagong kabanata. Hindi ninyo kailangang gawin lahat ng sabay-sabay. Magsimula lang! Magsimula sa isang hakbang na nagsasabi sa inyong katawan, hindi pa ako tapos. Gusto ko pa ring makaramdam, kumonekta, mabuhay ng lubos. Dahil karapat-dapat kayo diyan, hindi balang araw, ngayong gabi, kaya sa susunod na tumayo kayo sa inyong kusina bago matulog, tanungin ang inyong sarili, ano ang kailangan ng aking katawan upang muling maging buhay? At pagkatapos ay ibigay ito, ang isang bagay na iyon, ang isang kutsarang iyon, at hayaang magsimula ang inyong pagaling habang kayo ay natutulog, hindi kayo sira. Kayo ay kayang muling buuin, at kayo ay mas makapangyarihan kaysa sa ipinaniwala sa inyo. Kung nakaantis sa inyo ang video na ito, kahit sa maliit na paraan, huwag ninyo itong sarilinin. Pindutin ang like button para malaman ko na mahalaga ang ganitong uri ng content. I-share ito sa isang kaibigan, kapatid, o sa isang taong mahalaga sa inyo na maaring tahimik na nahihirapan tulad ninyo nun. Hindi ninyo alam ang pagkakaibang maaring may dulot ng isang simpleng video sa buhay ng isang tao. At gusto kong marinig mula sa inyo. Mag-iwan komento sa ibaba at sabihin sa akin kung anong pagkain bago matulog ang susubukan ninyo ngayong gabi. O kung anong mapagbabago na ang napansin ninyo. Binabasa ko ang bawat mensahe at ang inyong kwento ay maaring magbigay inspirasyon sa isa pang lalaki na gawin ang kanyang unang hakbang. Kung nais ninyong tumulong sa pagsuporta sa channel at panatilihing dumarating ang nga video na tulad nito, isaalang-alang ang pagbibigay nga maliit na donasyon. Bawat tulong ay napupunta sa paglikha ng mas mahusay na content, pag-abot sa mas maraming lalaki at pagbabago nga mas maraming buhay. Hindi kayo nag-isa sa paglalakbay na ito. At bawat aksyon na ginagawa ninyo para suportahan ang inyong sarili ay tumutulong din sa iba. Salamat sa inyong panunod, salamat sa pagpili na gumaling, at gaya ang dati, manatiling malakas, manatiling may pag-asa, at makita-kita tayo sa susunod na video.